Sa pagpapatuloy, nadatnan na lamang ni Obi na ang kanyang locker ay puno ng mga kalakal dahil dito sinisi niya si Shinra, subalit pumagitna si Hibana at sinabi kay Obi na hindi niya kasi inaalagaan si Shinra ng maayos. Alam ni Captain Obi na si Hibana ang may kagagawan nito. Kaya sinabi niya kay Shinra na ililibre na niya palagi ito ng ramen upang hindi siya malamangan ni Hibana, subalit naputol ang kanilang usapan nang dumating si Maki, at nadulas ito dahil nahulog ang kanyang palda. Sa mga oras na ito mukhang magulo na ang kanilang sitwasyon ngayon, pero mas natutuwa sila Obi at Hinawa dahil ang kanilang opisina ay mas buhay na ngayon kumpara sa dati. Maya-maya, sumama sina Shinra at Tamaki kina Lieutenant Hinawa at Captain Obi patungo sa gaganaping conference. Ipinaliwanag ni Obi na kinakailangan nilang mag-ulat dahil sina Shinra at Tamaki ang naging saksi sa kasong Artificial Infernal na may kaugnayan sa White Clad at sa Evangelist. Gayunpaman habang papunta sila sa Central, nadaanan nila ang Amaterasu Power Plant na nagbibigay ng enerhiya sa buong Tokyo Empire. Nang makarating sila ay sinalubong sila ni Kerem, nais nitong makipagtulungan sa Company 8 upang matuklasan ang katotohanan kay Reka. Sa loob ay naruroon na ang lahat ng kapitan mula sa lahat ng kumpanya upang dumalo sa pagpupulong, kabilang na ang kapitan ng Company 7 na si Benem Aro, kilala itong pinakamalakas na mandirigma pagdating sa pyrokinetics. Gayunpaman dumating na din ang emperador na si Raffles III at ang lahat ay nakiisa sa dasal maliban sa ikapitong kumpanya, inutos ng emperador na kailangan nilang magkaisa upang pabagsakin ang Evangelist na traidor sa kanilang nasyon, sapagkat nilalapastangan nito ang dignidad ng simbahan ng The Great Soul. Ngunit tumangging sumunod ang ikapitong kumpanya, sinabi ni Benem Aro na wala silang interest na igalang ang The Great Soul, at gagawin nila ang kinakailagan ayon sa sarili lamang nilang kagustuhan. At habang nagpapatuloy ang pagpupulong, palihim na nakikinig si Joker sa kanila mula sa labas, at base sa mga nangyayari ay unti-unting nakikita ni Joker ang potensyal ni Shinra. Gayunpaman tinawag ng emperador si Shinra, at ipinaliwanag sa kanya na taglay nito ang Adola Burst kagaya ng nalaman niya kay Reka. Ipinaliwanag ng emperador na ang Adola Burst ay ang nagpapagana sa Amaterasu Power Plant na sumusuporta sa enerhiya ng buong Tokyo Empire. At ayon kay Dr. Giovanni, sinusubukan ng Evangelist na makuha ang maraming mga Adola Burst, kaya naman iminungkahi ng doktor na bigyan nila ng proteksyon si Shinra. Subalit natunugan ni Hibana na balak gawing specimen ni Dr. Giovanni si Shinra, kaya naman si Captain Obi at Hibana ay agad na anoko ang responsibilidad para sa proteksyon ng batang sundalo. Samantala nagpaiwan muna si Shinra sa kanyang mga kasama upang makita mag-isa ang Amaterasu Power Plant, ngunit doon niya muling nakaharap si Joker. Sinabi ni Joker kay Shinra na ang taglay niyang Adola Burst ay itinuturing na sagradong apoy sa mundong ito, nilinaw ni Joker na wala siyang intensyon makipaglaban ngayon. Dagdag pa ni Joker na dahil malapit na malaman ni Shinra ang katotohanan, ibinunyag nito na ang kapatid niyang si Sho ay kasalukuyan ngayong commander ng Knights of the Ashen Flame, at ito ay nagsisilbi sa ilalim ng Evangelist. Labis na nabigla si Shinra sa kanyang nalaman, subalit bago pa man siya makapagtanong muli ay naglaho na si Joker. Iniisip niya na kung totoo nga ang sinasabi ni Joker, kailangan niyang kalabanin ang kanyang kapatid. Pero alam niyang ito lamang ang paraan upang mabuo muli ang kanilang pamilya at mabawi si Sho sa mga kalaban. Nang makabalik si Shinra sa opisina, inutos ni Captain Obi at Hinawa na basahin nilang lahat ang mga dokumentong konektado sa Evangelist at White Clad upang makakalap ng impormasyon. Subalit sa sobrang dami nito, hindi na kaya ng utak ni Arthur, at kahit si Shinra at ang iba pa ay hirap nang unawain ang lahat ng bagong impormasyon. Kaya naman iminungkahi ni Lieutenant Hinawa kay Shinra na tulungan siya sa kusina habang nagluluto. Ipinaalala ni Hinawa kay Shinra na pwede itong magsabi ng problema nito sa kanya, sapagkat sila ni Captain Obi ay malaki ang pasasalamat sa kanila dahil pinagkakatiwalaan sila ni Shinra at ng iba pa. Nagpasalamat naman si Shinra sa pag-aalala sa kanya ng kanyang tinyente, at maya-maya lang ay masaya silang nagsalo-salo sa hapunan. Gayunpaman habang kumakain, ibinunyag ni Shinra na nakipagkita sa kanya si Joker at ibinahagi din niya ang sinabi nito tungkol sa kanyang kapatid. Nang marinig ito ng lahat, laking tuwa ni Shinra na ang kanyang mga kaibigan at kasama ay handa siyang suportahan na tugisin ang Evangelist at iligtas ang kanyang kapatid. Samantala sa panig ng Knights of the Ashen Flame, makikita si Sho na nakaupo sa isang trono.
Makalipas ang ilang araw, nakatanggap ang Company 8 ng incident report na magtuturo sa kanila sa White Clad Organization. Ang ulat na ito ay tungkol sa unang sunog na nirespondehan noon ng Company 8, kaya naman hiniling ni Captain Obi kay Hinawa na ikwento sa mga bata ang pinagmulan ng kanilang kumpanya. Bumalik sa nakaraan, si Hinawa ay dating miyembro ng Tokyo Imperial Armed Forces. Doon niya unang nakilala ang kaibigan niyang si Tojo at ang baguhan pa lang noon na si Maki. Nang mga panahon na ito ay hindi naniniwala si Hinawa sa potensyal ni Maki sapagkat iniisip niyang nakapasok lamang si Maki sa serbisyo dahil anak siya ng isang general. Subalit kinumbinsi siya ni Tojo na hindi mahina si Maki kagaya ng kanyang iniisip. Gayunpaman nabanggit ni Tojo na ang kanyang baril ay pinabinyagan niya sa simbahan. Para kay Tojo mahalaga ito para sa baril upang pagbigay respeto at maging responsable sa paggamit nito. Hinikayat niya si Hinawa na ipabinyag din ang kanyang baril, ngunit tumanggi si Hinawa sapagkat hindi siya naniniwala sa simbahan. Kinagabihan habang tahimik na nagbabasa si Tojo, bigla na lamang itong nagliyab at bago pa ito tuluyang maging infernals, hiniling ni Tojo kay Hinawa na barilin na siya. Sa pagkagulantang ay hindi nagawang makalabit ni Hinawa ang gatilyo at ang mga ibang sundalo na lamang ang tumapos sa kanyang kaibigan. Matapos ang pagkamatay ni Tojo, nagdesisyon si Hinawa na ipalipat sa kanyang pangalan ang lisensya ng baril ni Tojo, at habang siya ay naglalakad ay namataan niya ang mga rumesponding mga Fire Force. Noong mga panahong iyon si Obi ay isa pa lamang literal na bumbero. Habang nag-uulat siya ng sitwasyon ng insidente sa kapitan ng ikatlong kumpanya, narinig niya ang ilang sundalo na ginagawang katuwaan ng pagpatay sa mga infernal batay sa puntos. Gayunpaman nakiusap ang asawa ng biktima na patahimikin na agad ang kanyang asawa. Tumanggi ang kapitan sapagkat prioridad nilang unahin ang mas aktibong infernal. Dito na kinumpranta ni Obi ang kapitan, ipinaliwanag ng kapitan sa kanya na nakabase ang sistema nila sa pagpatay ng infernal base sa puntos upang umangat ang kanilang ranggo. Hindi sang-ayon si Obi sa ganitong pamamaraan, kaya naman ipinangako niya sa asawa ng biktima na siya na mismo ang magpapatahimik at magbibigay galang sa kaluluwa ng kanyang mahal sa buhay. Bago umaksyon si Obi ay dito na nagpakilala si Hinawa, nagpasya silang magtulungan sa kanilang binabalak. Ibinahagi ni Hinawa ang tungkol sa nangyari sa kanyang kaibigan. Bagamat hindi naniniwala si Hinawa sa simbahan ng Sol, ipinaalala ni Obi na mahalagang mag-alay pa rin ng dasal bilang paggalang sa kaluluwa ng infernal. Habang isinasagawa nila ang panalangin, naalala ni Hinawa ang kanyang kaibigan at kahit gaano pa ito kahirap, siya na mismo ang tumapos sa infernal. Matapos ang nangyari, nagpasya si Obi na bumuo ng sarili niyang Special Fire Force Company na handang tumuklas sa misteryo sa likod ng human combustion at protektahan ng mga mamamayan ng may malasakit. Kaya naman inanyayahan niya si Hinawa at dito na nabuo ang umpisa ng kanilang samahan. Bumalik sa kasalukuyan, sinabi ni Lieutenant Hinawa na ang unang insidenteng nirespondehan nila kung saan ang biktima ay nakasuot ito ng puting damit. Natagpuan din nila roon ng isang pulang cross na pinaghihinalaan nilang konektado sa White Clad. Samantala ang lugar ng pinangyarihan ng insidenteng tinutukoy ng ating mga bida ay sa lugar na sakop ng Company 7 kung saan nakatalaga ang kapitan nito na si Benem Aro. Sa lungsod ng Asakusa ay kilalang kilala si Benem Aro kahit na ito ay madalas na umiiwas sa mga tao. At nang makabalik na siya sa kanilang base, ipinaalam sa kanya ni Lieutenant Conroe na plano ng ikawalong kumpanya na magsagawa ng investigasyon sa kanilang jurisdiksyon. Inutos ni Benem Aro na huwag na sanang pansinin ang mga ito, ngunit huli na dahil dumating na ang ikawalong kumpanya. Dahil dito, agad niyang ipinaalam kay Captain Obi na wala siyang pakialam sa Evangelist at hindi rin siya naniniwala sa ideya na may mga taong lumilikha ng mga infernal. Binalaan ni Benem Aro ang ikawalong kumpanya na huwag guluhin ang kanyang nasasakupan, subalit sinabi ni Shinra na wala siyang magagawa kahit na si Benem Aro pa ang pinakamalakas. Tuturuan niya ito ng leksyon sa hindi pagpapakita ng kooperasyon. Subalit bago pa lumala ang tensyon, tumunog ang alarma sapagkat may paglitaw ng infernal sa malapit. Sa kasamaang palad, isa sa mga kilala ni Benem Aro ang naging biktima. Ginamit ni Benem Aro at ng ikapitong kumpanya ang mga matoy. Sa pagliyab nito ay pinaputok ni Benem Aro ito patungo sa infernal at ilang kabahayan din ang napinsala dahil dito. Gayunpaman sinabi ng matanda na kahit gaano pa karami ang mawasak ni Benem Aro na bahay ay kaya nilang itayo muli ito. Malaki ang pasasalamat nila sa kanilang kapitan dahil napapanatili nitong mapayapa ang kanilang lungsod.
Hindi nagtagal ay tuluyan ng pinatahimik na ni Benemaro ang Infernal. Sinabi din ng matanda na ang mga nasirang bahay ay itinuturing nilang alay upang makaiwas sila sa salot. Ang mga tao dito ay itinuturing nila na ang kanilang lungsod bilang kanilang huling pahingahan. Kaya't kapag dumating ang kanilang oras, nais nilang si Benemaro ang magbibigay sa kanila ng kapahingaan, kaya naman binansagan nila itong Demolition King of Asakusa. Pagkatapos may libing ng naging biktima, napansin ng ika-8 kumpanya ang kakaibang kultura dito sa Asakusa. Ang paraan ng kanilang pagluluksa ay sa pamamagitan ng pagdaos ng isang piyesta. Inutos ni Benemaro sa kanyang mga tauhan na kumpunihin ang mga nasirang tahanan, dahil dito nagkasundo din si Shinra at si Captain Obi na makiisa sa pag-aayos, bilang bahagi ng kanilang layunin upang payagan silang mag-imbestiga dito. Samantala habang abala ang bawat miyembro ng ika-8 kumpanya sa pagtatrabaho, alam na ng White Clad na nagpunta sa Asakusa ang Company 8 upang mag-imbestiga, kaya naman iniutos ng isang evangelist na agad lipulin ang investigasyon. Matapos ang isang araw ng pagtatrabaho, habang ginagamot ni Benemaro ang mga paso ni Conroe, napag-usapan nila na si Conroe sana ang nararapat na maging kapitan. Gayunpaman, iginiit ni Conroe na hindi niya maaaring akuin ang posisyon, lalo na kung hindi na niya kayang lumaban. Samantala dumating na si Shinra upang kunin ang kambal upang hindi sila makaistorbo. Inamin ni Conroe na nagugustuhan niya ang mga taga-ika-8 kumpanya dahil hindi sila katulad ng ibang kumpanya na may anomalya. Iminungkahi ni Conroe kay Benemaro na makipagtulungan na sila sa mga ito. Pumayag naman si Benemaro sapagkat wala naman siyang dahilan para kainisan sila. Kinalaunan nakipagkita muli si Shinra kay Benemaro, tinanong niya kung ano ang mga paso sa katawan ni Conroe, nalaman niya sa kapitan na ito pala ay dulot ng tephrosis. Gayunpaman humiling si Benemaro na makipagkita kay Obi ngayon gabi. Samantala madaling nakapalagayan ng loob ng Company 8 ang mga sundalo ng Company 7, natutuwa sila Shinra at Maki na unti-unti na silang tinatanggap ni Benemaro at ngayon ay interesado na itong tumulong sa investigasyon. Sa kabilang pangyayari, habang papunta si Benemaro kay Obi, narinig niya itong kausap si Hinawa, at sinabi ng mga ito na sila ang may pakana ng pagiging infernal ng isa sa mga residente kanina. Dahil dito galit na galit si Benemaro at inatake sila Obi at Hinawa, subalit ang nakakapagtaka ay hindi alam nila Obi at Hinawa kung bakit sila gustong patayin ni Benemaro. Sinabi ni Benemaro na sila pala ang may pakana ng pagiging infernal ni Kontaro. Sinubukan siyang pakalmayan ni Shinra at ipinaliwanag nilang hindi sila ang may kagagawan, ngunit ayaw talaga maniwala ni Benemaro. Lumalabas na ang White Clad pala ang may kagagawan ng panlilinlang na ito. At dahil sa sitwasyon na pagtanto nila Captain Obi at Hinawa na hindi makikinig si Benemaro, kaya naman inutos niya sa buong team na gawin nila ang lahat upang patahimikin ito. Kahit na nagtulong-tulong pa ang miyembro ng Company 8 ay wala silang panama sa lakas ni Benemaro, at sa huli ay 5 sa kanila ang agad na napabagsak nito. Dahil sa nangyari ay galit na din si Captain Obi at nagpasya siyang harapin si Benemaro, kapitan laban sa kapitan. Nakakamanghang kayang tapatan ni Captain Obi si Benemaro kahit wala siyang anumang kapangyarihan, at gamit lamang ang mga armor at mga sandatang pamatay sa apoy. Ginamit ni Benemaro ang kanyang signature moves, pero nagawa siyang maisahan ni Obi at Motokon sapagkat si Obi ay handa palagi sa anumang engkwentro kagaya nito. Namangha si Benemaro na nagawa siyang mabugbog ni Obi ng ganito, dahil dito ay namangha sila Shinra sa kanilang kapitan. Sinabi ni Hinawa na hindi magiging kapitan basta-basta si Obi kung ito ay mahina. Ngunit dagdag pa ni Hinawa na kahit gaano pa man kagaling ang bawat isa sa kanila, isa sa mga kapitan na ito ang mamamatay kapag hindi nila ito napigilan. Nagpasya si Benemaro na gamitin ang kanyang isa sa pinakamalakas na atake, subalit bago pa niya ito tuluyang pakawalan ay pumagitna na si Conroe at nagawang pigilan siya, pero kapalit naman nito ay lalong lumala ang karamdaman ni Conroe. Kinalaunan ay nalaman nila na hindi pala si Obi ang nag-utos kay Shinra na tawagin si Benemaro, gayunpaman hindi pa din mapakali si Benemaro at nagpasya na lamang umalis upang mag-imbestiga. Gayunpaman, natanong ni Shinra kung paano nakuha ni Lieutenant Conroe ang kanyang karamdaman. Ikinwento ni Conroe ang nangyari noon, bago sila tuluyang maging formal na kasapi ng Fire Force, bigla silang inatake ng sunod-sunod na pag-usbong ng mga infernal. Halos sa dami ng kanilang kinalaban ay hindi na nila kaya pang kumilos dahil halos maubos na ang kanilang lakas, gayunpaman hindi sila pwedeng tumigil dahil nasusunog na ang buong lungsod. Ngunit sa mga sandaling iyon, hindi nila makakalimutan ang demonyong biglang sumulpot sa kanilang harapan.
Sa pagkakataong yun, nagpa siya si Conroe na itulak si Benemaro upang iligtas ito. At sa kabila ng pag-abot niya sa kanyang limitasyon sa paggamit ng kapangyarihan, buo ang kanyang loob na harapin at labanan ang Infernal na iyon. At dito muna nagtatapos ang ating recap, like and share naman dyan, maraming salamat sa palaging panonood.